So, papakita lang natin. Ito, panoorin. Kumpirmadong lehitimong Chinese Army uniforms ang mga nasamsam sa Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero mga luma na. Marami ring dating legal na Pogo ang naging scam farm nang matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi pa nangangalahati ang Presidential Anti-Crime Commission sa paggalugad sa mga gusali sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero libu-libong computer nang nababawi at patuloy pang dumarami ang mga nababawing ebidensya. Kabilang sa mga pinakaagaw atensyon sa mga yan, ang mga iba't ibang umano'y Chinese military uniform. Sa pakipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community, lumalabas na lehitimong uniforme mga ito ng Chinese Liberation Army, pero luma na. Sa ngayon, wala pa naman daw malinaw na ebidensya ng pang-ESPN na gaganap sa mga Pogo hub na ito. Pwedeng may isang veteran na veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Nasa temporary detention facility sa Pasay ang mahigit 100 nahuling Pogo workers. Maraming nasampahan ng reklamong paglabag sa mga panuntunan ng immigration, pero hindi sa kanila nagtatapos ang pananagutan dahil sasampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot mula sa mga manager, mga nantotorture at hanggang sa beneficial owner. Sa pagtaya ng PAOK, marami sa mahigit 4 kinansilang internet gaming license sa mga Pogo, naging mga scam farm na. Sa huling bilang nila, base sa listahan binigay ng PAGCOR na biniwian ng lisensya, 58 ang aktibong scam farm, pero mas malamang na mas marami pang bilang na ito. Pinakamarami sa Metro Manila, Central at Southern Luzon. The number of scam farms that are operating out there could be anywhere between as low as 58 to as high as 402. Siguro the median number would be 300. Now, nasaan po sila? Nagkalat po sila, but they're all over the country. Pero sagot nga ba sa problema ang pagbabawal ng tuluyan sa mga Pogo? Nauna nang sinabi ng PAGCOR na tutol sila sa total ban dahil lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno sa mga ito na hindi naman titigil at bagkus ay magiging patagulang ang operasyon. Ang PAOK sinabi ring hindi basta-basta total ban ang solusyon. Pati itong PAOK, hindi rin agree sa total ban. Pero sila na malala na itong Pogo-Pogo na to. Hindi ko maintindihan eh. So, basically, ang sinasabi at ini-imply nito mga grupo na ito, itong PAOK, pati ang PAGCOR, hindi, okay naman yung Pogo. Masama lang talaga mga Chinese at saka pinasok na tayo ng Chinese. Kasi kung talagang nakikita mo, sabi nga nito, ito tagapagsalita nito, lagi niya sinasabi, magugulat kayo kung sino ang nasa likod ng Pogo na yan. Ganyan-ganyan pa siya eh. May sinabi pa siya gano'n. Yung pala, hindi rin siya agree na total ban. What? Ano to? Ano to lahat tong ginagawa ninyong re-reveal sa mga Pilipino na may mga ganyan? Ibig sabihin, tinatakot nyo lang. Kasi kung talagang totoo, naniniwala kayong totoo na ganyan na kalala ang mga Pogo sa atin, bakit hindi nyo na ipanukala sa presidente, ipanukala sa mga senador na itotal ba na yan? Kasi malala na talaga. Kasi nakita mo na eh. Diba? Nakita mo sa mata mo. Malala no, may mga Chinese spy. May mga Chinese gano'n. Kung talagang naniniwala ka ha, naniniwala ka na may Chinese spy, ibig sabihin, malala. Tama, mali. Bakit ayaw nyo? Ibig sabihin, it's either hindi talaga totoo, alam ninyong hindi kayo kumbinsi na may spy, pero in-exaggerate nyo lang, o baka naman yung sinabi kong takti na ginagawa ng iba. Alam mo yung sinagawa ng iba? Raid kuno.
Mga fake news na raid din. Hindi fake news. Mga fake raid. Pupunta, i-raid, para hindi ko sinasabing ginagawa nitong PAOK tip, itong PAOK kung sino man yan. Okay? Pero may mga ganong fake di ba? Yung magre-raid sa Chinese KTV, pupunta lang, taas ang kamay, mga pulis, baba, dapa, mga ganon. Tapos titingnan yung bolt. Tapos wala tayong makikita sa media na ang dami nilang pinipresenta, baril, iba-ibang passport, iba-ibang ID. Walang pera. Kung meron man, barya lang yung pinakita. Pogo yun pero barya lang yun nandun sa vault. Imposible. So, meron ganun. Yung tinatawag na raid, na ano talaga ang tawag dun robbery. Raid robbery. Di ba? Nire-raid tapos ninanakawan. Or, ayaw nyo magbigay Nagtataas kami ng katkong namin dito. Ayaw nyo magbigay. Sige, i-raid namin kayo. Di ba? I-raid namin kayo kasi para taasin niya yung katkong namin. Kasi nagagalit yung si boss nagagalit Kasi yung si boss sinisingil daw siya ng boss niya. Ng katkong ng boss niya. So dapat si katkong ni boss, may katkong pa rin siya. Tapos may katkong, ako din. Paano ako? May katkong din ako. O, di ba? Hindi hold up Hold up kasi parang hinold up Ito talagang robbery. Ninakawan. Kinuha. As in, pumasok, kunwari, in the light of raid, pero pumasok, kinuha, ninakaw. Robbery, di ba? Hold up kasi, taas ang kamay, akin na yung pera mo, ganun. Di ba? Ganun yung hold up, yung hold up. Ito hindi hold up, ito robbery. Oh. Pag i-ban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar? Kasi paano Sir, simple. Kaya sila binibigyan. Alam mo, ang lusot ng mga LGU, may permit yan sa PAGCOR Kaya namin, wala kaming choice kung hindi magbigay ng permit. Tama, mali. Hello? Di ba yan ang palusot ng mayor dyan sa Pampanga, pati mayor din ng Bambang? Mayroong permit Totoo naman, may permit ng PAGCOR. Anong gagawin natin? O kailangan, bigyan din namin ng permit. Hindi naman pwedeng hindi namin bigyan ng permit. Di ba? Di ba? Naglolokohan tayo Naglolokohan tayo, sir. Kung wala ng permit yan, kuwari illegal na yan, walang walang turuan. Kasi sila Kasi ganoon na nangyari ngayon Turuan sila ano sinabi ni Remulla? Yung si Gob. Ang sabi niya, walang ebidensyang magkokonekta sa amin tungkol diyan. Di kami nagbibigay ng permit. Ang syudad, yung parang tumutula lagi. Ang syudad ng kapital, hindi kami makaroon ng permit. Yan ay sa national government, which is true. Maaring wala silang say, they have to issue or they have to allow it because they have authority from the national government. Tama, mali. Kasi nga, legal. Gawin yung ganito. Illegal lahat yan. Walang permit, wala lahat. Ngayon, pag ikaw, mayor, meron sa syudad mo, bakit nakalusot yan? Pwede mong kasuhan yung mayor. Hindi niya ginagawa yung trabaho niya, nakalusot to. Isang illegal na negosyo. Tama, mali, di ba? Yan ang problema. Ang dami nating palusot Magkakaroon kasi ngayon, totoo naman magkakaroon tuloy tayo ngayon ng way o lusot pagka legal yan. Kasi na nagkakaroon ng lusot ngayon di ba? Turuan sila ng turuan Hindi kami nagbigay ng permit niyan, PAGCOR. Bakit may mga nangyayari? Kasi hindi namin pwede. Totoo naman Hindi naman nila pwedeng pasukin yun. Yung LGU, hindi nila pwedeng pasukin yun kung may permit sila. Private, entity na yun. Kumpanya na yun. Private na yun. Pero pwede nilang pigilan yun kung sakasakaling illegal yan. Kasi, hindi na nila kailangan sabihin, anong negosyo to? Hindi nila alam. Di ba? Nagiging problema po sa atin yun kapag we totally ban
them. Nako, Pero wala. tayong mekanismo kung Alam mo, paano natin sila madideport. walang mekanismo palusot. Sus. Yan ang tinatawag na pag gusto may paraan, pag ayaw ang daming dahilan, di ba? Ang daming yung palusot. Ay kung illegal yan, kasuhan nyo yung mga lunsod na napinapayag. Ay, simpleng-simple, katarantaduhan naman yan. Ang ina, gaguhan naman tayo. Sir, halimbawa, sabungan. O kunwari, yung illegal na sabungan ha, pag illegal yun, kaya lang illegal din kasi yan eh. Kakalusot din sila eh. Kaya ang hirap eh, di ba? Wetting. Yan. Hindi, kasi ang wetting, hindi naman tao yun eh. Pag may isang negosyo, yan, bahay sorry. Bahay pakangkangan. Bahay pakangkangan. Di ba? Kunwari, isang bahay na putahan, ganon. Bawal yan, di ba? Ang prostitution, bawal yan. Pero may isang bahay nandoon yung mga prostitution. Pwede ngayon hulihin ng ng mayor yun. O kaya, nuhuli ba ng mayor yun? Parang hindi rin, Parang humihingi lang sila eh. Pahingi naman babae dyan, tsaka na yung hindi ko hulihin yan. Hindi, alam mo yun, sabihin, kalimbawa yun, di ba? Pagka merong may nangyayaring hindi maganda doon, pwedeng hindi isyuhan ng mayor, pero gini-isyuhan din ng mayor eh. Bakit sa Quezon City, daming ganyan. Sa Pasay, dami rin ganyan. Hindi ko nga alam paano nakakalusot yung mga yun, Di ba? Isipin nyo, paano nakakalusot yung mga yun? Kala ko babawi lang kangkangan. Di ba? Pero meron namang mga lugar na kung saan meron pang ang nga dyan eh, ang pilosopo nga dyan eh. Hindi totoo ang pilosopo nga dyan eh. Sasabihin nila, bawal ng aquarium. Nagkaroon ng panahon na ganyan eh. Sa Quezon Avenue, bawal na aquarium. Alam mo yung aquarium, may salamin, so mamimili ka ng numero. Again kaya ako nakakapunta dyan. Hindi ako nagpupunta dyan para bilang parokyano nila. Nag-show kasi kami dyan pag anniversary. Di ba? Pagpunta doon, makikita mo may mga numero-numero yun eh. So sabi, pagbawal na yung aquarium. Tinanggal yung aquarium, tinanggal yung salamin. Tinanggal yung salamin. Alam mo nangyari? Ganun pa rin. Nakaupo pa rin yung mga babae doon. Hindi na salamin na nakaharang. Halaman na. Ganun. Di ba? Wala eh. Wala talaga. Kaya nga naman. Kasi lang ang problema doon, takaw raid yung ganun. Kung gawing legal yung pakangkangan, di hindi nagiging takaw raid yun. Oy, palakpakan naman si ano to? Check. Hindi ko mabasa. Jessica Hauber. Antaray. Ano to? German. Hauber, mga ganyang pangalan. Ano yan? German. Tama po ba ako, Madam Jessica Hauber? Kasi nag-aaral ako ng German 1 and 2. Ito sa UP, German. Pero wala akong natutunan. Hindi ko alam. Akala ko kasi noon. Ito. Kasi kailangan kumuha ng lengguwahe, di ba? Sa school yun kailangan yan 4 eh. So aral ako, sabi ko, ano kaya maganda? Naaralin ko. Kasi may mga Chinese. Ayoko ng Chinese. Ayun ko na. Spanish at saka German. Kasi magaganda sigurado magtuturo dyan. Mukhang Espanyol at saka German. Ang pagpasok ko sa UP, yung itsura nung nagturo, hayop yan, matandang sorry naman sa mga matanda. Hindi lahat. Ibig sabihin, basta Espanyol na lola. Sabi ko, bad trip to. So sabi ko, subukan ko na lang ng German. Magaganda mga taga-Germany. Pag ko ng German dun, hindi pala German yung nagturo. Grabe. Uy! Busdada, na? Hindi pala German yung nagturo. Panghayop yan.
Akala ko pa naman, pagka ituturo ng lengguwahe, yun din yung magtuturo. Kaya ang ginawa ko, lumipat ako. Nag-aral ako ng Italian. May kwento ako. Mamaya. Pagkatapos ko, punta kayo kay Boss Dada. May bagong chismis si Boss Dada sa inyo. Maraming chismis siya, mas maraming chismis sa akin yan. Pero piliin mo muna ako. Kauwi lang ninyo ni Coach Oli? Ay grabe, sigurado, ang dami nyo na naman chika niyan. Sure ako dyan. Pag mga ganyang Boss Dada, dami nyo chika niyan. O abangan nyo, maraming chika yan si Boss Dada, sigurado ako. Chika niyan galing sa SM9. Nako. Sigurado ako may chika ka na naman ng bida-bidang no? Mga taga Jollibee, no? No. Meron na papanoorin niyo si Boss Dada, may kwento na namang Jollibee yan. Yung mga nag-Jollibee. Marami kasi ngayon, usong-usong ngayon ng Jollibee. Hindi ko nga alam, Waxis tayo dapat. Di ba? Yun ang ini-endorse natin eh. Ba't kayo Jollibee? Anyway, tuloy natin to Pogo. Ano natin makukuha yung mga equipments nila? Paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila? Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Yon. So, ako, naniniwala ako na yung mga raid sa Pogo, yung mga ano na yan, gawa-gawa nyo lang. Sorry to say now that I know that you are not in favor, after sobra mong hinipe, sobra ninyong tinakot ang tao sa Pogo, grabe. If you would know, masyasyak kayo kung sinong nasa likod ng Pogo. May pag-ganun pa kayo. Tapos, you're not in favor of gawing illegal ang Pogo o iba ng Pogo? Anong shit yan? Sorry Sorry sa term, pero nakikita mo ng matindi yung nangyayari sa Pogo. Lahat ng kasamaan nandoon. Lahat ng krimen na andoon. Tapos, hindi. Kasi kailangan natin, to make sure na natin, na mamomonitor natin. Kaya hindi pwedeng total ban. Anong kalokohan yun? Anong kalokohan? So, ibig sabihin, all of these things na sinasabi nyo sa Pogo, it's just about tinatakot nyo lang yung tao o gusto nyo lang magalit ang tao sa China. It's not real thing. Gusto nyo lang magkaroon ng hate against Chinese. Pinalalala nyo lang. Ito lang palang kwento. Isa palang katarantaduhan yung hearing na yan. Yung hearing at least kahit pa paano, si Gatchalian. At saka, in fairness kay Gatchalian at kay Ontiveros, sila gusto nila ng total ban ng Pogo. Pero yung mga ganitong raid, wala pala, para katarantaduhan pala. Oo, propaganda lang pala nyo yan para laban sa mga Chinese. Tandaan niyo yan, hanggang hindi nyo ibinaban ang Pogo, lahat ng ginagawa ninyo against these Chinese are just propaganda. Kayo pala ang dapat tawaging pro-Chinese. Kasi propaganda lang pala yan eh. Ibig sabihin, gusto nyo lang magalit sa China kami, China as a country, but not really dun sa mga kriminal na Chinese. Naku po. Ako, galit talaga ako. Talagang ako ayoko magalit dun sa issue ng West Philippine Sea. Ang gusto ko doon, diplomatic approach. Diplomasya. Yun ang gusto ko doon. Okay? Kasi naging effective yung ginawa ni Pangulong Duterte na diplomasya noon dahil doon nakakangisda yung ating mga mangingisda. Pero pagdating sa Pogo, total ban ako dyan. Ibig sabihin talagang ayaw ko yan. Walang naidudulot na maganda yan. Ang mga balasubas, kahapon yun. Gusto nyo ng kwento? Kahapon merong lumapit doon sa reception ng condo. Sabi, may pagkamayabang nga dati. You have available unit here, Chinese. Sabi ko, tangina mo
Tonight's performance will start momentarily.